Pero ngayong umaga naman, alam naman natin, Jules, na ang Pilipino ay likas na matulungin at ngayon ang maganda siguro dahil may mga grupo na nagtitipon-tipon para tumulong para nga sa ating bayan at ginawa nga nila itong Bayani Challenge 2014 at ngayong umaga kasama natin mula sa Pilipinas natin si Mr. June Hoson. Magandang umaga po, Sir June. Good morning, Sandro. Good morning, Julius. Sir June, siguro simulan po natin na pag-usapan kung ano po itong Bayani Challenge na ito. Ang Bayani Challenge, ito yung challenging the Bayani spirit in us Filipinos, lalo na sa mga kabataan. Nagsimula ito 8 years ago bilang mga Pilipino, lalo na doon sa mga lugar na nasasalanta ng mga bagyo, ng lindol. So ngayong taon, challenging yung naging 2013 natin dahil meron tayong bagyong Yolanda, nagkaroon ng siege sa Zamboanga, at nagkaroon ng malakas na lindol sa Bohol. And so, since nag-start na, di ba, itong Bayani Challenge, pwede pa bang pumasok yung iba't ibang volunteers pa natin? At sino-sino po yung pwedeng sumali? Pwede, Julius. Sa katunayan, ngayong taon, magkakaroon ng pinakamahabang Bayani Challenge. Normally kasi, sa loob ng mga 7 taong nakaraan, 1 week yung volunteerism activities na hinahanda natin. For this year, 2014, mula April 9 hanggang June 12, mamimili lang sila ng 1 week doon sa mga petsa na to at doon sa mga selected provinces. We have right now 12 provinces, 119 sites na pwede silang mag-volunteer. Tinaon natin ito na summer kasi kasama sa gusto natin ma-incorporate ito sa lifestyle ng mga kabataan na bakasyon kapag So, maaaring ma-maximize kanila yung pagbabakasyon yes, nila. Pero ito, sir, sabi nyo nga po, we've done this in the past. So, maganda siguro na bigyan nyo kami ng counting background or siguro history and evolution nga nung Bayani Challenge from like 8 years ago at kung paano nga siya naging Bayani Challenge 2014 which we're having this year. Kung matatandaan natin, ang Leyte noon ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo at nagkaroon ng landslide. So, yung konsepto ng Bayani Challenge, ano kaya kung magpunta tayo doon sa lugar na yun, tulungan natin yung mga nasalanta. So, ang nangyari, around 300 na mga kabataan, dala nila yung sarili nilang pagkain, dala nila yung sarili nilang pamasahe. Tapos, tumulong sila doon, nagtayo sila ng mga bahay, tumulong sila sa pagtatayo ng komunidad muli. So, ang sumunod na mga taon, nahihirapan yung mga organizers kung kailan ba gagawin natin next year. Kasi naging maganda yung karanasan ng unang Bayani Challenge Lumabas sa comfort zone yung mga volunteers natin. So, dahil hindi naman natin mape-predict yung calamity sa susunod, dapat magiging proactive. So, ginawa natin nung mga nakaraan. Open natin to sa iba't ibang mga local government areas. Pero dahil nga sa naging kalamidad ng nakaraang taon, pinili natin ngayon na sa Bayani Challenge 2014, magko-concentrate tayo doon sa mga lugar tulad ng Eastern Samar at Leyte na nasalanta ng bagyong Yolanda. Napakalaki pa kasi ng kailangang rehabilitate doon. At ganun din naman sa Bohol na nasalanta ng napakalakas na lindol at yung mga kabahayang nasira nang magkaroon ng siege sa Zamboanga. So ito yung mga areas ngayon na tututukan ng Bayani Challenge. But of course, kung papalarin sana sa susunod na taon kung wala tayong mga ganitong mga disaster, mas maganda na yung lahat ng probinsya sa buong Pilipinas ay magkaroon ng Bayani Challenge. Kasi ang ultimate goal, Sandro, ng Bayani Challenge is maging bahagi ng lifestyle ng mga kabataan, yung volunteerism. We have 365 days. At least yung 5 days natin, iaalat naman natin sa pagtulong natin sa bayan, lalo na sa mga kababayan nating nasalanta. Alright. Ay nakikita natin sa screen yung bahagi ng program natin sa Bayani Challenge, yung paggagawa ng mga bahay, mga eskwelahan. At nabanggit nyo nga kanina, sir, no, na aside sa Zamboanga, sa Bohol at sa Leyte, na talagang pinaka-focal areas nyo. Ano ba pong mga communities yung maaaring pagtulungan ng mga kababayan natin kung saan pwede silang gumawa ng mga bahay at schools? Doon sa mga ginagawa na to, meron tayong nakikitang mga 5 pangunahing gawain na kumbaga, ito yung mga given sa isang activity. Meron tayong bukod sa school building, sa house build, health mission, paraisong pambata, at tree planting. Ngayon summer, kaya mangroves yung mga itatanim natin. Ang ini-invite ng Bayani Challenge yung lahat ng mga organization,
corporation, even government institution na kung may mga special skills sila. Halimbawa, mahilig ka halimbawa sa hosting. Yung hosting na yun, pag Pwede ma-integrate. pwedeng ma-integrate. Halimbawa, gusto mong makapag-usap sa mga journalism student na nasalanta sa Leyte or mga mass comm student, we will help you organize yung grounds na yun so that pag nag-volunteer ka sa Leyte, you can give us your talk about Journalism 101, paano ba yung ano. So, lahat ng kakayahan mo, halimbawa, si Sandro sa bodybuilding naman, halimbawa, sa health. So, pwede itong ma-incorporate kung saan tayo nag-excel, ano yung hilig natin. Kasi ito yung empowerment eh. We share what we have. That is the Bayanihan spirit ng Bayani Challenge. Pero ito sir, alam ko na maraming kumbaga grupo ang nagtama-sama para magawa nga itong Bayani Challenge. Sino yung mga katuwang po ninyo para mabuo po itong Bayani Challenge? Ang Bayani 2014? Challenge, Julius, thank you. Pinangunahan ito ng Gawad Kalinga at sa bahagi ng national government sa pangunguna ng Pilipinas natin under Presidential Communications Operations Office. Kasama din natin syempre ang suporta ng Armed Forces of the Philippines, ang MMDA, ang Department of Health, at may mga corporate partners tayo. Ito ay isang para na masasabi nating public-private partnership na kung saan lahat ay nagtutulong-tulong para tugunan yung malaking pangangailangan ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, ng lindol at ng digmaan. Sir, di ba ang pinaka-objective natin dito na makalikha ng community? Kaya kabilang na rin, aside from building houses and schools, nandito na rin yung mga health missions and cleanup drive. So, bakit po yung dalawang activities na yun kailangan nandun din kasama sa roster of activities? Kasi nakikita natin na essential ito sa isang community para maging maayos. Maaari tayong makapagtayo ng maraming bahay, maaari tayong makapagtayo. Kung hindi naman maganda yung kondisyon na kinalalagyan ng mga kababayan natin, magiging problema din ito. Kaya holistic yung gusto nating maging approach sa community building na ginagawa natin. And even if marami tayong maging volunteer, marami tayong bahay na maitayo, maraming school na maiayos, ang Bayani Challenge, ang goal nito ay makasama sa consciousness ng maraming kabataang Pilipino na magbigay tayo ng panahon para sa bayan natin, magbigay tayo ng panahon para tumulong. At siguro ito yung measurement ng success na every summer, hindi lang tayo excited pumunta sa mga beach, excited magbakasyon. Excited din tayo dahil gusto nating tumulong sa iba. Sir June, siguro baka pwede natin ng message at anyayahan natin ang ating mga kabataan at syempre yung lahat ng ating mga boss na maging part nga nitong Bayani Challenge and be a part of the change also and the help that people need. Inaanyahan po namin ang lahat na you can visit www.bayanichallenge.com para po sa mga detalye. Nagsimula na po ang Bayani Challenge mula April 9 at magtatapos ito sa June 12. Meron po tayong 3 pangunahing build at sa kasalukuyan nangyayari yung Holy Week build natin. Sa pagkatapos nito ay yung labor build at magtatapos tayo sa Independence build. Check nyo rin po ang Facebook page ng Bayani Challenge. Type nyo lang Bayani Challenge at para maging update kayo sa mga schedules, sa mga activities at sa mga site kung saan kayo pwedeng pumunta. Alright. At yan, maraming salamat po sa inyong panahon. Ngayong umaga, that was Mr. June Hoson mula sa Pilipinas natin. Maraming salamat at syempre good luck po sa Bayani Maraming Challenge. salamat din, Sandro at saka Julius. Thank you so much.